So mga ka-master, mga ka-advanced hobby, so welcome po sa Pidgeot Talk 101 with Boss Jaime Lim. And today po ang ating special guest. Nagbabalik po at kailangan po natin ulitin. Walang iba ko si Sir John Alegre and Sir Russell Baldago. Sir, yan, welcome po sa ating podcast 101 with Boss Jaime Lim. So, Sir, kamusta na po kayo ngayon? Okay lang, medyo busy na naman at excited. Excited na sa darating na karera natin. NDR. Sir, kamusta na Sir North Team po ninyo, Sir, so far? Wala, usually. Alam naman natin nangyayari. Naririnig natin sa almost lahat ng pansin. Di ba? Medyo na-smash po ba? Smash. Yun ang word of the day, smash. Hindi, word for the NDR. NDR, smash talaga. Kasi ilang bagyo na po yung dumaan ngayon. Actually, dalawang super typhoon ng drone. Tsaka hindi rin bagyo. Yung talagang weather naman ng North, pagkagantong man, talaga naman maulan. Yes, Predictable dyan eh. Kaya ang hirap mag-train. Kaso hindi ulan, minsan good weather eh. Hindi po, good weather sa release point tsaka sa uwian, pero yung dadaanan eh. Doon Pero sa Solano, maganda. All the way, maganda. Smash din eh. Kaya, siguro sa dadaanan nga rin po talaga nila eh. Mabilis magpalit yung Weather, yan. natin. Tsaka iba, sa totoo lang, iba yung ulan sa weather. Kasi ako, taga-norte ako, umuwi ang Pangasinan, minsan lagi. Sa isang month, ilang beses. Habang tumatakbo ko ng pauwi, bigla kang babagsakan ng bubububog. Lalo sa TPLX na was. Oo, naulan. Pag inabot ang ibon, kasi ang patak sa norte, ang ulan, iba. Medyo malalaki. Pag inabot ang ibon, habang lumilipad, pag binagsakan sila ang ulan, siyempre, hindi na sila makakaiwas. Hanggang sa bumigat na yung katawan nila, pangpak. Dadapo na. Dadapon. Kasi pag nasa unahan ng maulan, umiiwas sila eh. Pag nakikita nila sa bigla, mas malawak. Pero yun nandun sila sa portion na nandun yung ulam, bigla na lang bumagsak. Padaan na sila. Wala na, hindi na makakaiwas yun. Kaya mostly talaga, pagka nahuhuli, basang-basa talaga. Bumabagsak. Mostly. Kaya ubus na kami. So far, Sir, kamusta naman yung South Team po ninyo? Nag-start na rin po ba kayo ng self-training? Masyado pa maaga. Masyado pa maaga. Low fly pa lang. Development pa lang. Pag mapalakas lang ng South. Hindi natin yung North eh. Nakapokus sa Sa North eh. So far, malapit ng Derby Race ng North. So, paano po ba yung nagiging preparation natin, Sir? Sa ngayon? Sa team? Ngayon, lahat ng ginagawa naman, toss. Pro mid toss. So, still ongoing pa rin yung toss po ninyo? Continuous training. Continuous training. So, yun naman yung importante sa team. Sumasabay rin kayo sa PHA? Sa club? Club training or puro sarili? Sumabay po kami. Sumabay kami ni boss sa first 3 weeks na boss na. Nagkarga. Pero ngayon, sa totoo lang, real talk. Lahat ng pansier, lalo sa PHA, nakapokus sila, hindi sa toss. Ang totoo, weather. Weather, yes. Totoo yan. Ang hirap eh. Kasi ang ibon, kaya-kaya ng ibon yan eh. Kahit sabi mo malayo, first lap. Walang bloodline. Kaya-kaya yan. Basta good weather lang, kaya-kaya ng ibon yan. Kasi sabi ng Pag-asa, mga nasa 8 to 9 typhoon pa ang papasok. Ngayong... Tutusin kaya-kaya ng ibon yan. Basta na ng good weather, kaya-kaya yung 2 oras na average na lipad sa release site to pauwi. 2 oras. Pag good weather yan, dire-diretso. Kahit isa't kalating oras, kaya-kaya nila yan. Isa't kalating oras, masisave nila sa pilis nila. Pag maganda weather talaga. Ayun, Sir. So, before tayo mag-start ulit, Sir, kamusta, Sir, si Sir John Alegre sa pagpili, Sir, ng mga breeders po na i-breed for your team? Meron po ba kayong criteria for selection? Sa selection, di ako inaano ko si Russell tsaka isang tao ko. Nag-ano sila, tapos prepare sila, tapos i-ano nila sa akin kung ano yung napili nila. Ako yung final magdidesisyon. Okay. Sila yung nag-prepare. Okay. Pero meron minsan time na gusto kong i-pair. Yung ginagawa ni boss. Kasi depende sa kursunada niya. Minsan nakita niya yung ibon, kursunada niya. Sasabihin niya sa amin, pair niyo to. Pair niya yun. Kasi kursunada niya yun eh. Ikaw, Sir Russell, sa preparation mo ng pairing, naniniwala ka ba sa eyesight? Kailangan ba iba yung mata ng breeders before pairing or magkaano? Sa eyesight. Magagandaan ako sa mata ng ibon. Okay. Pero hindi ako nag-prepare ng parehas ng kulay ng mata ng ibon. Okay. Pero sa akin, hindi malaking factor yung mata eh. Para sa akin. Talagang sa akin, race result. Race result. Tapos pedigree.
Okay. Doon lang ako nakabase. Sa performance ng ibon, base doon sa family niya, kung nag-champion siya. Kasi naniniwala ako on champion birds, champion bloodline, magpo-produce din yung champion yan. Yun na lang ang pinaka-pattern. Kasi mahirapan ka pa lalo sa mga newbie. Kung susundin mo yung body conformation, muscle, wings. Ang hirap din ituro lalo kung hindi ka matagal na, hindi mo maunawaan yan. Hindi mo maintindihan yan, lalo pag nagbuka na ng pakpak, ang dami sinasabi, binubuka lang daw yung pakpak. May mga tinitignan kami dyan na hindi namin kayang ituro sa inyo dahil nakabase ito sa experience namin at base ito sa paniniwala namin. Kahit anong salita o sabihin namin na salita dyan, kung hindi mo maintindihan, base rin sa experience niya, sa haba ng experience, wala rin. Mahirap kasi minsan sasabihin niya, pakpak lang yan. Talagang pakpak lang yan, pare-parehas lang. Pero may hinahanap Yes. Yung hinahanap, yun yung mahirap ituro. Magtuturo mo lang yan sa isang fancier kung halos parehas na kayo ng tagal ng paglalaro, paghawak ng ibon, yung base na lang sa experience talaga, sa tagal na, sa dami ng ibon na nakaharap mo na. Kasi kayo magkakaintindihan. Kasi parang pamilya na kayo ng ibon Naniniwala ako na gano'n ng familiarization Naging pamilya mo na yung ibon. Ngayon, kabisado mo na yung mga pakpak na maganda, hinahanap mo na yun. Base din doon sa ibang itsura ng ibon. Pero kung nandun ka nga sa bloodline, ang pinakamadali nga, kung nandun ka sa bloodline, maglalabas sila ng ganong pakpak, ganong muscle, ganong mata. Maglalabas sila ng ganon Kasi nandun na sa kanila yun Okay. Ano yun Kumbaga, bloodline na nila family tree nila yun, na nandun talaga Kaya yun doon lang ako nagbabase. Resultas yun. Base sa laki, sa size na lang Size, hindi ko pa pares ang malaki sa malaki, malaki sa maliit, ganun lang. Pero may mga malalaking breeders kayo? Marami. Okay. Kasi normal naman sa breeder Normal naman sa breeder na lumalaki, lalo pag hindi lumilipad Lalaki talaga. Malaki talaga ibon. Lalo pag hindi na lumipad ang ibon, na-stack mo na yan sa stock bird. Nasa perch pin na lang, narawal lang. Lalaki ibon, lalo kung kumakain lang. Lalaki talaga sila. Lalo kung family talaga sila ng malalaking ibon. Pero pag nag-breed mo sila, lumalabas din yung maliit. Okay. Or medium size, gano'n, lumalabas din. So, anong preferred nyo? Medium to small or medium to large? Yung boss, ano gusto mo? For the racer, Panlaban. medium to small. Kasi ang base si boss, doon sa mga nakita niya sa result ng mga ibon na Ako inalagaan. usually kasi talaga Siyempre, konti pa lang yung news ko sa pagkakalam naman nila yan, di ba? So, konti pa lang din yung knowledge ko. Ay, Sir John Alegre, sa pagpili niyo po ba ng breeders po, ano po yung gusto po ninyo? Big bird, medium bird, or small bird? Medium to small. Medium to small. So, definitely pag nag-breed po kayo, sabagay may mga imported po talaga kayo na talagang malalaki yung ano. Malalaki. So, ano po yung strategy nyo? Pagpapares nyo po yung big bird to small bird, parang ganun, para ma-maintain yung size na gusto po ninyo, or ano po? Kumbaga, last option na namin yung big birds Pero kung talagang maganda yung Big birds. Tsaka lang gagamitin. Pero Hanapan ng maliit na hanapan boss. talaga ng Hanapan maliit. namin ng maliit. Oo, kung gusto ko talaga yung malaki. Kasi hirap din makahanap ng winner na malaki. Wala akong hirap makakita ng winner na malaking ibon. Mostly, north siya, no? North race. Pero mas gusto niya malaki. Hindi po. Ako, ito na malaki. Kasi may bagong strategy si boss. Lahat ng mga winner namin na naipanalo ni boss, ikinokoro sa imported. Incla-class. Ikinokoro sa imported. Okay. Binabalik namin sa imported ng mga bago. Kasi may mga bago si boss na nabili nga. Yung sa auction ng PHA, nung sa kay Sir Kirby, yung pipa yun. Sinubukan ulit Sinubukan niya yun. Lalo yung winner niya, si Wipeout. Kaso sa Pilipinas, nakikita ko, mahirap talaga maghanap ng bloodline. Totoo yan. Kasi ang totoo nangyayari dito, at sabi mo, manalo yung ibon mo ngayong taon, hindi mo masasabi na mananalo sa susunod taon. At ng mga susunod na taon. Kasi nga, yung sumisira sa pag-develop natin ng mga bloodline, weather. Weather, yes. Diba? Weather Hindi katulad sa ibang bansa, katulad sa pipa. Consistent. Yung weather nila, iisa Iisa weather nila Mas kaya nga merong may season na panahon na may bloodline na magaling sa gantong year. Halos pare-pareha sila yung bloodline. Kasi ganun talaga tingin ko panahon